At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan muna natin yung laban na magaganap sa pagitan ni Luffy at saka nga ni Kizaru. At pati na rin yung kumakalat sa net na sinasabing etong si Kizaru gagamitin niya na etong kanyang awakening form. So syempre hindi pa naman confirm yan, mga theory pa lang yan, pero silipin na rin natin yung mga ibang insight patungkol nga dito sa kung ano yung awakening ni Kizaru. At ayun pa pala, kumuha rin ako ng mga counting comments nyo o reaction patungkol nga dito sa laban ni Luffy at saka ni Kizaru. So pakicheck na lang mamaya kung kasama yung mga comments nyo dyan. Pero ayun nga guys, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So nung sa nakarang chapter nga ay nakita natin na nagkaharap na itong dalawa, si Kizaru at saka nga itong si Luffy, at itong si Luffy pa mismo yung unang bumanat dyan kay Kizaru. So now ay marami nga nagsasabi na sa pagharap ng dalawa na to ay matatalo itong si Kizaru dyan kay Luffy. So parang mas lamang yung nagsasabi na itong si Kizaru no match siya pagdating dito kay Luffy. Pero sa kabilang banda naman ay meron ding syempre nagsasabi na hindi basta-basta matatalo etong si Kizaru dyan kay Luffy. So parang ang dati magiging it's atay pa nga yan, o kaya pwede pang matalo ni Kizaru etong si Luffy. So bakit ganon? So puntahan muna natin itong side ni Kizaru. So itong si Kizaru, alam naman natin na isa nga siyang admiral, at kung pagbabasihan niya sa mga previews na laban ito ni Kizaru, makikita naman natin na talagang seryoso siya sa pagtugi sa mga pirata. Pero hanggang ngayon hindi pa natin nakikita yung talagang full power o full potential nito ni Kizaru. So marami nga nagsasabi na medyo pa easy lang itong si Kizaru pag lumalaban siya sa mga pirata. Pero nung sa nakalipas na chapter ay dito nakita nga natin na mas seryoso, para mas galit pangaraw itong si Kizaru sa time na to. Kaya marami yun kasabi na sa arc na nga na to ay gagamitin na ni Kizaru itong kanyang awakening form para labanan at tugisin na itong Straw Hat Pirates, which makes sense naman talaga. Posibleng gawin niya ni Kizaru dahil nga ang makakalaban niya ngayon ay isang emperor na, at hindi lang basta-basta isang emperor, kung hindi isang awakened emperor na nga itong si Luffy. So kaya nga sa tingin ko dyan ay para makasabay itong si Kizaru dyan kay Luffy o para matalo niya etong si Luffy, kinakailangan talaga na gamitin niya yung buong lakas niya sa pakikipaglaban dito ngayon kay Luffy. Saka parang hindi yata uubre kapag tumapat ka o lumaban ka sa isang awakened Devil Fruit user gamit yung normal na lakas lang ng Devil Fruit power mo. So depende siguro kung paano mo may utilize o gagamitin yung normal na power lang ng Devil Fruit power mo laban sa isang awakened na Devil Fruit power user. Pero sa kaso nito ni Luffy, sa tingin ko, kapag ginamit niya yung kanyang awakened form, parang hindi uubra sa kanya kung yung normal na Devil Fruit power mo lang yung gagamitin mo sa kanya. Kaya nga sa tingin ko ay dapat nga yung awakened form din ni Kizaru yung gamitin niya para makasabay, makalaban siya ng maayos dito kay Luffy. But anyways, ay isang magandang pagkakataon nga rin daw to para sa mga Marines na maipakita nila kung gaano talaga sila kalakas at makapagbigay ulit ng takot sa mga pirata. So nung sa mga nakalipas na chapter kasi ay di ba nga nakita natin dyan yung laban ni Shanks at saka ni Kid, at pati na rin itong laban ni Blackbeard at saka ni Long. So somehow ay nai-showcase na sa atin ni Oda kung gaano kalakas talaga itong mga pirata, at medyo naiisang tabi na itong mga Marines, medyo nababaliwala na talaga sila. So parang yung lakas ng mga Marines parang medyo na-underestimate na, ganyan. Lalo na kung ang pag-uusapan ay etong lakas ng awakened form ni Luffy at sa kanya pa yan mismo ikumpara. So kaya nga kapag etong si Kizaru ginamit niya yung kanyang awakened form at matalo etong si Luffy kung sakasakali lang naman, ay sigurado yan makakapagbigay ulit sila ng takot sa mga pirata at tataas ulit syempre yung reputasyon ng mga Marines. But anyways, ay silipin nga natin muna ulit itong mga kayang gawin o ability nito ni Kizaru. So alam naman natin na itong si Kizaru ay isang taong ilaw dahil sa nakakain niyang Devil Fruit na kung tawagin ay Pika Pika no Mi.
Luffy. So dahil dyan ay nagiging literal nga na ilaw etong si Kizaru at isang logya etong si Kizaru. Pero dahil nga dyan sa kapangyarihang ilaw ni Kizaru ay nagagamit niya to para pang atake bilang sa form naman ng mga lasers ganyan. So usually ay ang mga laser beams na yan yung ginagamit ni Kizaru sa pag-atake at pati pala yung kanyang light speed kick. Pero dahil nga sa nagiging literal na ilaw etong si Kizaru, kaya kapag ginamit niya yung kanyang awakened form, etong Egghead Island ay talagang magiging parang araw dito kay Kizaru. So ibig sabihin, stage talaga ni Kizaru etong Egghead Island. At pwede nga rin daw niyang makakontrol pa pati etong mga hologram na halimaw dyan nga sa may Egghead Island. At pati na rin lahat nga ng mga technology na nandiyan dyan. So ibig sabihin, pwedeng manipulahin ni Kizaru yung defense system ng Egghead Island once na gamitin niya yung kanyang awakened form na. So bakit ganun? Kasi nga alam naman natin na kapag yung isang Devil Fruit Power user ay na-awakened na yung kapangyarihan niya, ay pwede nitong gamitin o na-impluensyahan nito pati yung kanyang surroundings. So sa mga Paramecia user type ganyan, na once na ma-awakened nila yung kanilang ability ay naitatransfer nga nila o naapektuhan nila yung kanilang surrounding at ginagamit nga nila yon para panlaban o pang-atake. So same thing dito kay Kizaru, ganyan yung naiisip na marami na kapag etong si Kizaru ginamit na yung kanyang awakened form ay pwede niya nang kontrolin yung ilaw dito nga sa loob ng Egghead Island. At dahil dyan ay parang pwede na nga raw pumasok etong si Kizaru dun sa loob ng system at kontrolin na lahat na nandito o lahat ng technology meron dito sa Egghead Island. So sa madaling sabi ay etong si Kizaru magiging isang literal na element na ilaw nga siya at papasok siya sa lahat ng mga technology o sa lahat ng mga kung ano mang may ilaw dyan sa loob ng Egghead Island at gagamitin niya yung mga yan para talunin o labanan etong Straw Hat Pirates. So ganyan yung sinasabi ng iba patungkol sa awakened form nito ni Kizaru o yung kung ano yung kayang gawin ni Kizaru gamit itong kanyang awakened form. But anyways ay maliban pa dyan, yung laban neto ni Luffy at saka nga ni Kizaru ay para magiging katulad nga raw yan ng laban neto ni Luffy at saka ni Katakuri dati na parehas nga sila nakakabasa o nakakita ng future ganyan. So pinaniniwalaan na itong si Kizaru ay meron din siyang future sight, so nakikita niya rin daw yung future ganyan dahil sa eksena naman na to nung sa nakalipas na chapter. So dito makikita nga kasi na binabati pa lang ni Kizaru itong si Luffy pero biglang umatake na kagad etong si Luffy, hindi niya pinatapos sa pagsasalita etong si Kizaru. Pero eto, nagawa ni Kizaru na i-block etong pag-atake o itong pagsipa sa kanya ni Luffy. So far, etong eksena pa lang na to yung basihan nila kung bakit nasasabi na may future sight nga rin daw etong si Kizaru. So bali ang mangyayari niyan ay magbabasahan ng future etong dalawa kung ano yung ataking ibibigay sa kanila ng isa't isa. So parang ganyan lang naman. But anyways, ay kumuha nga ako ng iilang comments nyo o reaction ba pagdating dito sa laban nga ni Luffy at saka nga ni Kizaru. So unahin natin itong comment nga ni John Paul Avesilia kung di ang nagkakamali. At ito nga, sabi niya nga dyan, long time no si Kizaru, yari talaga siya kay Luffy, may mabubugbog na naman na admiral, sa sipa pa lang natakot na siya. At dito kay Alpha Place 25, sabi niya nga si Kizaru ang unang admiral na mabibigyan ni Luffy. So kita naman dun sa nakalipas na chapter parang may gigil eh etong si Luffy dyan kay Kizaru, di pa tapos magsalita eh. Etong si Kizaru binanatan kaagad niya, sinipa niya kaagad, sabay sabi na 100 times na nga silang mas malakas kumpara dun sa una nilang kita. So talagang bawing-bawi eh etong si Luffy dyan kay Kizaru. At eto kay Almuete Daniel naman, kung di nagkakamali, para sa akin kung hindi makakapalag si Luffy kay Kizaru, ano pa silbi nung laban nila ni Kaido at Luffy? Like kung overpowered pala masyado si Kizaru, bakit hindi nila hulihin o labanan si Kaido or Big Mom? Dapat sa pagkakataon na to
is iba na yung level ni Luffy sa mga admiral. Kasi kung matatalo man o mabubugbog man siya sa laban na to, baliwala lang yung Wano arc sa pag-improve. So marami talaga na nag-e-expect na talagang no match etong si Kizaru dyan kay Luffy. So actually, etong sinabi ni Daniel, ito talaga yung patungkol kay Kaido, yung pagtalo ni Luffy kay Kaido. Yan talaga yung pinagbabasihan ngayon sa laban nga nito ni Luffy sa hanga ni Kizaru. So 'di ba sinabi nga na talagang na-overpowered ni Luffy si Kaido. Ang lakas-lakas ni Kaido Kaya kung lalabanan ni Luffy etong si Kizaru, ay parang ganun din, ay no match din etong si Kizaru dyan nga kay Luffy. So far ay ayan yung isa sa mga arguments na nag-a-arise ngayon patungkol sa laban nito ni Luffy at saka nga ni Kizaru. Pero ang huli sa lahat ay yung sinabi nga nito ni MMTV 7418, at least man lang sana si Usopp lumakas na din. Siya na lang at si Brook yung walang power up, pero si Brook capable na lumaban kahit sa mga malakas. So dito natawa lang ako, parang gigil ka kay si MMTV 418 kay God Usopp natin kasi nga parang wala pang power up etong si Usopp. So yun, huwag kang mag-alala, hintayin lang natin, lalakas din yan. So ang lupit mo, sa dinami-dami, etong si God Usopp pa talaga yung napansin mo. But anyways, ayan, maraming salamat nga guys yan sa mga comments, sa mga reaction nyo patungkol dito nga sa nagaganap sa One Piece natin. At so kaya ayan, kapag meron kayong mga reaction o insight ganyan sa mga susunod na chapter o kaganapan dito kay One Piece natin, ay pakiiwan na lang yung comments dyan sa baba at pipili na lang ulit ako. At yun pala, kung trip nyo itong si Manga naman, ay paki-subscribe na lang din guys, paki-check itong si Manga series na channel natin. So yung link niyan ay nandiyan lang sa may comment section natin. So dun sa channel na yon, dun ko gagawin yung manga series nung matiripan nyo na anime. Pero parang gusto kong gawin si Jujutsu Kaisen. So parang dudugtungan ko lang siguro yung natapos na kung saan yung huling episode ng season 2. Tapos yun, itutuloy-tuloy natin na manga based naman. At so yun lang naman, at ulit guys, ay maraming salamat. At huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. Sa yan lang naman. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.